Sa Maynila pa lamang, mayroon ng humigit kumulang 200 heritage houses. Marami sa mga ito hindi idineklarang heritage site kaya walang suporta mula sa gobyerno pagdating sa pag-aalaga ng mga ito. Narito ang report. Ang mga alaalang nabubuo sa mga tahanan nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Ang Padilla House, 3 siglo na nakatayo sa kalye ng Hidalgo sa Quiapo. Ang may-ari nito itinuturing na ilustrado noong panahon ni Rizal. Bahagyamang nagbago ang itsura, hindi ba ito natitibag ng maraming kalamidad at matatag pa rin nakikipagsabayan sa modernong panahon? It's 300 years old but high-tech. Why? Because below me is all internet cafes. There's 6 internet cafes below us. Well, it survived all those major earthquakes in the 17th, 18th century which happened around January. Ang ganitong klaseng restoration, hinihikayat ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Adaptive reuse acceptable yan sa restoration provided na preserve pa rin ang kabuuan ng structure na yon. The Heritage Conservation Society is a very strong proponent of adaptive reuse. We believe that it is one way of ensuring that heritage becomes viable. Restoration is not an expensive endeavor. You just have to be resourceful. Dahil ito ang katangi-tanging kayamanan ng pamilya, ang hiling nila magsilbing inspirasyon ito sa mga susunod pang henerasyon. I want this house to last another 300 years. So one day my daughters can say, or my great-great-granddaughters can say, it's 600 years old. Ang ilang mga sinuunang bahay tila museo na nagtatanghal ng ilang bahagi ng kasaysayan. Ang Quezon Heritage House na ito sa Quezon City, hindi man idineklara ng NHCP bilang isang National Heritage House, suportado pa rin ng local government. This house was declared City Heritage House. That means that we have a mandate to look after it, to care for it. So, ang pag-maintain po ng bahay na ito ay entirely funded by the city government. Kami ay naniniwala na mahalaga na pangalagaan ang memorya ng isang lungsod. Para sa pamilya ng yumaong Pangulong Manuel L. Quezon, ito ang solusyon para mapangalagaan ang mayamang kwento ng nakaraan. Na lahat na ng Pangulo ng Pilipinas nakapunta sa bahay na to. Yung mga ganong alaala, hindi natin siyempre mabibili yun. It's very sentimental. Ako, nawawala ako pag nandito ako. Nakakalimutan ko nasa kalagitnaan ako ng Quezon Memorial Circle. Ang feeling ko, nandun pa rin ako dun sa New Manila. At parang yun, lahat ng alaala namin nandito. Hindi lamang daw sa Quezon Heritage House madalas manatili ang dating Pangulo. Ang Casa Boix sa Quiapo, saksi rin daw sa kanyang buhay. Former President Manuel L. Quezon used to sleep here and this became his boarding house, reported. Napabayaan na raw ito noon bago maisalba ng mga volunteer. Nagkaroon ng madaming major cleanup kasi nung una namin binisita itong Casa Boix, talagang I called it trash bin ng Quiapo, as in ang daming basura, so pinapala na yung kalat. Ang ilang heritage houses sa Kamaynilaan nangangailangan na raw ng kaukulang atensyon at pangangalaga, kaya't ang halos 200 heritage houses na ito sa Malabon pilit itinataguyod. Hindi man kasali sa mga idineklarang heritage sites, kanya-kanya raw sikap ang may-ari ng bawat bahay sa pagre-restore nito. Plano raw kasi nilang gawin itong tourist destination. Kung baka parang the mercantile class ang rin sa Malabon, you would see that a number of them built their houses and in effect, because they're traders, they gain money, there were a number of grand houses here. Paglipasan man ng panahon, ang mga lumang bahay na ito ang naging piping saksi ng ating kasaysayan. Dito nagkukubli ang mga storyang ilang siglo man ang lumipas, hinding-hindi maluluma. It's not about the structure itself, it's about the people who was in that structure.